Han, wake up! Umungot ako nung may yumugyog sa akin. Kumunot ang aking noo at hinampas ang kamay na nakahawak sa aking balikat. Gusto ko pang matulog, ano ba yan? Narinig kong humalakhak si Kim sa aking tenga at hinalikan ako sa pisngi. Naramdaman kong muli siyang humiga at niyakap ako. Kumalma naman ako. I suddenly feel comfort and at peace. His hand is caressing my stomach. Napangiti na lang ako at muli sanang matutulog nang hinalikan ulit ako ni Kim sa pisngi. Honey, it's already 10 in the morning. You need to eat. Ano raw? 10:10 na? Kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan si Kim sa aking tabi. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Kinurot niya ang aking ilong na ikinasimangot ko. Tinabig ko ang kanyang kamay kaya muli siyang napahalakhak. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya at umupo sa kama. Ganun na lang ang aking gulat nung umiling-iling siya habang hinahaplos ang aking likod. Hinampas ko naman siya sa dibdib at sinamaan siya ng tingin. Bakit hindi ka pa kumain? Paniguradong gutom ka na. Hinalikan niya ang aking sintido. Hinintay kitang magising. Kanina pa kaya kita ginigising pero tulog ka pa rin. Nakangiting ani niya. Napakamot ako ng kilay at napanguso. Mukhang napagod talaga ako sa ginawa naming pag-uusap kagabi. Tumambay lang naman kami sa terrace ng hotel and we talk all night. Ang sarap sa pakiramdam. Isabay pa ang city lights ng Zurich at ang malamig na hangin. Sorry Kim, you should have eaten first. Tumayo na ako sa kama. Kim shook his head. Sabay naman naming inayos ang kama. It's okay, hon. I understand. Lumapit siya at pinagsugpong ang aming mga kamay. Tara na. Do you want to eat at Delish again? Sunod-sunod naman akong tumango sa kanya. Napangiti ako ng malawak. Gusto ko kasi talaga dun eh. Ang sarap kasi ng pagkain nila. Lalo na yung nutritious shakes. Gusto ko rin yung desserts nila. Naglakad pa kami papalabas ng kwarto pagkatapos naming magbihis. Nang makarating kami sa elevator, isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Kim. He wrapped his arm around me. Inaantok pa rin talaga ako at medyo nahihilo. Baka siguro sa elevator. Kim just caressed my back and when the elevator opened, inalalayan niya akong lumabas. Nahihilo ka ba? Tanong niya. I just nodded as a response and yawned. Kim let out a chuckle and kissed the top of my head. Naglakad na kami papunta sa Delish at muling bumalik ang excitement sa aking puso. Ano na naman kaya ang kakainin ko ngayon? Umupo pa rin kami sa harap ng glass wall kung saan kami umupo kahapon. Naaaliw kasi akong tingnan ng mga tao na maglabas-masok sa COS pati na rin sa guest. The streets are really narrow at maraming mga alley, lalo na sa pagitan ng mga buildings. It gives me the old town vibes. Well, old town naman talaga ang Marc Gasset. Binuklat ko ang menu at hindi pa man nagtanong si Kim, ay sinabi ko na ang aking order. Gusto ko nitong bacon quiche, sandwich of pork, mango lassi shake, cinnamon rolls at itong banana protein pancakes, Kim. I smiled widely. Kim chuckled heartily and nodded. Napapalakpak ako ng mahina. Nai-imagine ko pa lang ang mga pagkain, natatakam na ako. Shucks! Tumayo si Kim at nag-order na habang ako ay nakatingin sa labas. Napaisip tuloy ako, kailan kaya kami uuwi sa Pilipinas? Mukhang sobrang dami na kasi nang nagastos ni Kim rito eh. Sa hotel pa lang, sobrang laki na. To think na araw-araw ang bayad nun at 1 week na kami rito. Tapos, mahal pa tong pagkain sa Delish. Sa isipang yon ay hindi ko mapigilang mapaluha. Baka naman mabankrupt na si Kim dahil sa sobrang takaw ko. Kung umuwi na lang kaya kami ng Pilipinas, mas lalo akong napahikbi. Pero ayaw ko pa eh. Ano ba talaga? Nalilito na ako. Suddenly, someone tapped my shoulder. Napalingon ako. It's a guy with a black curly hair at halatang taga rito. May itsura rin pero mas gwapo ang Kim ko. Warum Wednesday? Tumagilid ang aking ulo nang marinig ang kanyang sinabi. I gave him a skeptical look. He handed me a clean tissue. Sa Delish pa yun. Nilagay niya iyon sa kamay ko nang mapansing hindi ko yan tinanggap. Ano? Talaga kasing hindi ko maintindihan eh. Ano bang pinagsasabi niya? Do speak in English eh. Mas lalong kumunot ang aking noo. English lang ang naiintindihan kong sinabi niya. Baka tinatanong niya kung marunong ba akong mag-English. Yes, I can speak English. Patanong na pagkasagot ko. Kasi naman hindi ako siguradong yun ba ang ibig niyang sabihin. Tumangu-tango naman ang lalaki nang marinig ang sinabi ko at umawang pa ang kanyang mga labi. Oh, you can. Million. I saw you cry, I hand you tissue. He said. Tinuro niya pa ang tissue na nasa kamay ko.
He has a thick German accent. Kulang-kulang ang English nito pero understandable naman. I gave him a smile. Thank you, Leon. That's a very thoughtful of you. Sinuklian niya lang ang aking ngiti at tumango. Biglang dumating si Kim kaya napatingin kaming dalawa sa kanya. Kita kong may bahid ng inis ang kanyang mga mata, pero bigla yung nawala nang makita ang luhaan kong muka. Your wife cry. I hand tissue. Leon said and stood up from his seat. He tapped Kim's shoulder before turning his back to leave. Pinahiran ko naman ang aking mga mata gamit ang tissue na binigay sa akin ni Leon. Umupo naman si Kim sa aking tabi at tiningnan ako. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Why did you cry, Han? May problema ba? Nag-aalalang tanong niya na ikinanguso ko. Sasabihin ko ba? Baka kasi kung hindi, mas lalong humaba ang pagstay namin dito. Kim, kailan tayo uuwi ng Pilipinas? Ang mahal na kasi nang nagastos mo rito sa Switzerland eh. Tapos ang takaw-takaw ko pa. Napahikbi ako pagkatapos kong sabihin yun. Kita kong napatampal ng noo si Kim nang marinig ang sinabi ko, na para bang hindi makapaniwala na pinoproblema ko yun. Eh bakit ba? Pakiramdam ko tuloy sobrang pabigat na ako kay Kim. He caressed my cheek. Han, don't worry about that, okay? Fully paid na ang hotel and we will leave next week. We'll still have a week to explore. Tungkol naman sa pagkain, don't worry. You can eat all the food that you want to eat. Pinahiran niya ang aking mga luha. Mas lalo akong napaiyak. Sana pala, dinamihan ko na ang in-order ko kanina. Char, napasingot ako at hinampas siya sa dibdib. Kasi naman ang laki-laki na nang nagastos mo para sa akin. Nakakahiya na sa'yo. Napanguso ako pagkatapos kong sabihin yun. Napangiti siya nang makita ang aking reaksyon. Pinanggigilan naman ni Kim ang aking pisngi. Bakit mo ba pinoproblema yun? It's my responsibility to give you what you deserve, okay? You can eat all the desserts that you want to eat here. At hindi ako mamomroblema. Para namang hindi mo kilala ang kaharap mo. He playfully said and wiggled his brows. Napangiti na lang ako at napairap. Sos, edi siya na. Sana all na lang talaga. Ang yabang naman, edi ikaw nang mayaman. Nakangiting ani ko. Shucks, I really have a sweet tooth. Gustong-gusto ko ng desserts at lalong umigting iyon kaya nga ang dami-dami kong in-order na desserts. Hindi ko alam kung bakit. Baka kasi masarap ang mga desserts dito. There, nakangiti ka na. Huwag mo nang alalahanin yon. Ayokong ma-stress ka. He tucked some loose strands behind my ear. Sunod-sunod naman akong napatango. Thank you, Kim, ha? Pagpapasalamat ko. Napangiti siya ng malawak at nagwala na naman ang aking puso. Ano ba? Simpleng ngiti lang ni Kim para na akong mababaliw. Anything for you, Han. I love you. Napangiti ako dahil doon at mas lalong nagwala ang aking puso sa narinig. Gustong-gusto ko nang sabihin sa kanyang nararamdaman ko. Pero wag na muna. Magpapakipot muna ako. Hehe. Tumayo ako at niyakap ang kanyang leeg. I kissed his cheek. Ramdam ko na natigilan siya at narinig ko ang paghigit niya ng hininga dahil sa ginawa ko. I cupped his cheek and stared into his eyes. Kita kong napalunok siya habang nakatitig sa akin. Kim, malapit na. Wika ko at kita ko ang mga mata. Bahala siyang isipin kung ano ang nais kong ipahiwatig. Malapit na akong maging handa na isigaw ang matagal ko nang nararamdaman para sa'yo. Do you want to go to Barrenland today? Saad ni Kim habang hinahaplos ang buhok ko. Nandito pa rin kami sa kama at antok na antok ang pakiramdam ko. Kakatapos lang namin kumain ng breakfast. Tumingin ako kay Kim. Ano yan? I asked in a low voice. It sounds familiar. Saan kaya yan? Sana malapit lang dito. Inaantok kasi talaga ako pero gusto kong gumala. Sa gilid lang nitong hotel. It's a gummy candy shop. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig at mabilis akong napaupo sa kama na ikinatawa ni Kim. Shucks, gusto kong kumain ng ganun. Nauna na akong tumayo sa kama at hinila ang kamay ni Kim. Mas lalo siyang natawa. Hurry, Kim! Bumangon ng excitement sa aking puso. Biglang nawala ang aking antok na para bang nakarinig ako ng magic word. Shucks, parati na lang sweet ang kinakain ko. Hindi naman siguro ako magkakadiabetes nito, di ba? Aayusin sana ni Kim ang kama pero hinila ko siya palayo roon. That can wait. Bakit pa namin naayusin babalik din naman kami. Duh. Mamaya na yan, Kim. Let's go to Barrenland first. Nagmamadali kong saad. Kim let out a chuckle. Someone's excited. Natatawang ani niya. Sunod-sunod naman akong tumango. Pinisil niya ang aking ilong.
Your eyes are glistening with excitement. You really love sweets, don't you? Nakangiting tanong niya. I wiggled my brows playfully. Oo naman. Kaya nga mahal kita eh. Char. Nahahawa na yata ako sa mga banat ni Kim. Ang hilig niya naman kasing bumanat eh. He locked our room and we walked towards the elevator. Lakad-takbo ang ginawa namin at napahalakhak naman si Kim. Excited na ako eh. Bahala siyang matapilok dyan. Kalmahan! Natatawang saad niya nang makalabas kami sa elevator. I just giggled and wrapped my arms around his. Lumabas naman kami ng Mark Gast Hotel. Akala ko liliko kami papuntang kaliwa. Pero lumiko kami towards Monster Gasay. And when we reached the end of the Mark Gasay, lumiko kami papunta sa isang alley. Nanlaki ang aking mga mata at napangiti ng malawak nang makita ko ang barren land. This is it. Nandito na kami. I squealed with delight. Nauna pa akong tumakbo ron. I looked through the glass wall at ang unang makikita talaga ng mga dumaraan ay ang mga gummy candies na nakalagay sa isang tower. Para itong cake. Sa gilid naman ay mga box ng pizza na ang laman ay gummy candies na pizza. Shucks, ang cute. Sa itaas na parte ng glass wall ay nakadikit ang logo ng barren land. Napatingin ako kay Kim nung hinawakan niya ang kamay ko. May ngiti sa kanyang mga labi na animoy tuwang-tuwa sa akin. Let's go! Saad niya at naglakad papunta sa entrance ng barren land na nasa gilid lang ng glass wall. Shelves filled with gummy candies greeted my eyes. Napangangako sa aking nakita. Maraming mga pamilyang nandito sa loob at karamihan sa kanila ay may kasamang anak. Get what you want to eat. Binalingan ko si Kim. May hawak na siyang basket. I giggled and kissed him quickly on the cheek before going towards the first shelf. Tiningnan ko siya at muntik na akong matawa nang makitang nakatitig siya sa akin habang hawak ang pisngi. Come, Kim! Tawag ko sa kanya. I grabbed 3 pieces of gummy worms and 2 pieces of gummy bears. Nilagay ko iyon sa basket namin ni Kim nang makalapit na siya sa akin. Parang wala pa rin siya sa sarili. Sinundot ko ang kanyang tagiliran. Kinilig ka? Asar ko sa kanya. Natawa siya ng mahina. He rolled his eyes. Ginulo niya ang aking buhok. Kumuha na rin ako ng gummy candy na pizza at doon lang ako tumigil sa kakaikot nang makitang malapit nang mapuno ang basket. Napatingin ako kay Kim. He arched his eyebrow. His eyes are glistening with amusement. Okay na to. Baka magka-diabetes ka niyan, Han. Wika niya at bahagyang itinaas ang basket. Napanguso ako. Oo nga, no? Baka magka-diabetes na talaga ako at baka magka-tonsil din sa tamis. Napakamot ako sa aking kilay. Babawasan ko na lang kaya. Masyadong madami eh. Parati na lang akong sweets. Nakasimangot na wika ko at unti-unting binalik sa shelf ang iba kong kinuha. Hindi lang nagsalita si Kim at sinusundan lang ako habang binabalik ko ang ibang gummy candies. Are you sure? Tanong niya pa nang makitang konti na lang ang gummy candies sa basket. Naningkit ang aking mga mata at tinatansya kung okay na ba yun. Okay na siguro. Isa pa, gusto ko na namang kumain ng dessert sa Delish. Tumingin ako kay Kim at tumango-tango. Okay na yan, Kim. At pwede bang after this, pwede bang... Kinamot ko ang aking kilay at nahihiyang tumingin sa kanya. Parati na lang akong kumakain. Ano ba yan? Mukhang mauubos ang pera ni Kim dahil sa sobrang takaw ko. Ngumiti naman si Kim habang hinihintay ang aking sasabihin. May aliw sa kanyang mga mata. Shucks, sasabihin ko na ba? Pero nakakahiya. Baka mag-iisip na si Kim na sobrang takaw ko. Do you want to eat at Delish? He asked as if reading what's on my mind. Nanlaki ang aking mga mata at sunod-sunod na umiling. Iwinagayway ko ang aking kamay sa harap. Shucks, I should stop asking for food. Hindi, punta na nga tayo. Bayaran mo na to Hinirapan ko siya at nauna nang maglakad patungo sa counter. Napanguso ako. Dapat ba tumango na lang ako kanina? Naku naman eh. Pero kasi ang dami ko nang kinain simula pa kanina na breakfast. Napakamot ako sa kilay at tiningnan lang si Kim na nagbabayad. Black card na naman ang ginamit niya. Iba talaga kapag mayaman. Tiningnan ako ni Kim nang matapos na siya sa pagbayad at agad naman akong lumipat sa kanya. I cling my arms around his as we walk outside the store. Laman pa rin ang isip ko ang tinanong ni Kim kanina at ang sinagot ko sa kanya. Nakaramdam tuloy ako ng konting panghihinayang. Hindi ko maiwasan na hindi malungkot. Ang boba ko naman kasi eh. Kung tumango lang sana ako kanina, hindi sana ako mamomroblema ngayon. Tahimik lang ako habang binabaybay namin ang daan pabalik sa hotel. Pero gano'n na lang ang aking gulat nung pumasok kami sa Delish.
Gulat akong napatingin kay Kim na may ngiti sa labi. I know you, Han. You want to eat here. Natatawang saad niya na ikinangiti ko ng malawak. I giggled. Kilalang kilala na talaga ako ng mokong. When we got inside, bumaba na kami sa masikip na hagdanan upang makarating sa ground floor ng Delish. Agad kaming pumesto sa parati naming inuupuan. Nakaka-enjoy lang kasing panoorin ng mga tao dito eh. Binuksan ko ang menu and this time, iba na naman ang in-order ko. Mukhang natry ko na siguro lahat ng desserts dito, except sa mga coffee nila dahil parating ipinagbabawal sa akin ni Kim. Napanguso ako ng mapagtantong napadami na naman ang aking order. Ang takaw ko na yata, Kim. Mukhang dito ako sa Switzerland tataba. Natatawang ani ko. Hinarap naman ako ni Kim. Nakatukod ang kanyang sikos mesa at ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang kamao. May kinang sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. He let out a smile. You are becoming larger and your hips are becoming wider. Nagiging antukin ka na rin at parating nahihilo. Then, nagiging matakaw ka when it comes to sweets. What do you think, Han? Parang naumid ang aking dila sa narinig at nanlaki ang aking mga mata. Nakatitig lang ako sa mukha ni Kim na tila ba aliw na aliw sa reaksyon ko. Shucks, it's been a week since we made love and I was fertile that time. Shucks, buntis ako? Until now, it feels surreal. My heart swelled in joy as I caress my belly. Ang isa ko namang kamay ay nakahawak kay Kim. We were walking along the streets of Monstergase. The crowd is busy as ever. Malamig na rin ang simoy ng hangin dahil gabi na. Kaya pang takaw-takaw ko at ang lakas ng cravings ko sa sweet. Nagiging antukin rin ako at parating naiho. Buti na lang hindi ako nagsusuka tuwing umaga. Humilig ako sa balikat ni Kim. Ayun, ang sarap dito sa Switzerland or should I say, Monstergase. Para kasing binabalik ako sa 15th century dahil sa mga narrow na alley at streets dito. Kita ko ang pagtingin ni Kim sa akin. Gusto mo na bang matulog? Napatingin ako sa relong pambisig. It's still 7 in the evening. The night's still young pero antok na ang pakiramdam ko. Gusto ko nang matulog pero ayaw ko ring gawin yun. Napanguso ako. Ayan na naman. Nalilito na naman ako kung ano talaga ang gagawin ko. Kung matutulog ba ako o hindi. In the end, I shook my head. Punta tayo sa terrace ng kwarto natin, Kim. I want to talk. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. He smiled at me and pinched my cheeks. Talagang pinanggigigilan niya ang aking pisngi na ikinanguso ko. Pakiramdam ko tuloy, nagsimula na akong tumaba. As you wish, Han. Hinalikan niya ang tuktok ng aking ulo. Napangiti naman ako. Sobra-sobra na ang nadama kong kapayapaan. Minsan, mapapatanong na lang talaga ako kung totoo ba tong mga nararanasan ko ngayon. Ang sarap kasi sa pakiramdam eh. Parang noon, panaginip ko lang to. Pero ngayon, abot kamay ko na. I let out a dreamy sigh as I and Kim went back to Martgase Hotel. Kim pushed the right glass door and we went inside. Naramdaman ko ang pagbaling ni Kim sa akin nang madaanan namin ng Delish. Do you want to buy something? Tanong niya at huminto pa kami sa tapat. I shook my head. Naisip ko ang mga gummy candies na binili namin sa Barrenland kanina. Ang dami nun. Isa pa, hindi ko trip kumain ng dessert sa Delish ngayon. Busog na rin ako dahil kakadinner lang namin ni Kim sa Dialogue. Isang cafe na nasa Monstergase. That's new. Natawang ani ni Kim kaya kinurot ko siya ng mahina sa tagiliran. Nagpatuloy kami sa paglalakad. New pala ha? Parang sinasabi niya na paulit-ulit na lang akong kumakain ng desserts doon. Totoo naman. Huwag mo na nga akong asarin. Swerte ka, hindi ako masungit magbuntis. Saad ko sa kanya. Mula sa pagkakahawak sa aking kamay, he wrapped his arm around my shoulder. Na, kahit masungit ka pa magbuntis, swerte pa rin ako. Ikaw ang ina ng anak ko eh. Napanguso ako upang pigilan ang aking ngiti. Ayan na naman ang mga banat niya na talagang nagbibigay kiliti sa aking puso. Kim's words never fail to sweep me off my feet. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap. Che, sweet talker. Nakangiti kong saad. Kapag kasama ko si Kim, hindi talaga mapoknat ang ngiti ko sa labi. Ewan, ganito pala talaga ang pakiramdam kapag kasama mo ang taong mahal mo. Yup, and you love sweets. I love you too, Han. Natatawang ani niya na ikinairap ko. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Feeler? Saad ko habang papasok kami ng elevator. Pinindot naman ni Kim ang floor ng room namin and when we got there, kaagad kaming pumasok sa aming kwarto. Nang makita ko ang kama, agad akong nakaramdam ng pagod. Parang gusto kong humilata. Forgot the terrace. Sa kama na lang pala.
Napatingin ako kay Kim nung binaba niya ang zipper ng aking coat. He took off my coat and put it on the rack. Pagkatapos ay binuhat ako na ikinatili ko. Tawa naman siya ng tawa. Ano na naman ba ang trip niya? He put me on the bed and took off my shoes. Kinuha niya ang isang paa ko at marahan itong minasahe. Nakagat ko ang aking pangibabang labi. It feels so soothing. Alagang-alaga talaga ako ni Kim. Napangiti ako sa isipang yun. Nakakataba ng puso. Thank you, Kim, for taking care of us. Pagpapasalamat ko. He glanced at me and gave me a smile. Kumabog ng malakas ang aking puso dahil sa ginawa niyang pagngiti. Siyempre, mahal kita. Kinagat ko ang ilalim ng aking pisngi upang pigilan ang pagsilay ng aking ngiti. Mas lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Paano kaya ako minahal ni Kim? The urge to hug him shot through me. Kim, tabi ka nga sa akin. Gusto kitang yakapin. Wika ko at tinapik ang space sa aking gilid. Kita kong natigilan siya at napakurap. Kalaunay napatango-tango siya at hinubad muna ang kanyang coat at sapatos bago ako tinabihan. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib and Kim wrapped his arms around me. Peace. Naririnig ko pa ang tibok ng kanyang puso. Our hearts are synchronizing and I can't help but smile. Kim? He hummed as a response as he caressed my back. I went on. Paano mo nalaman na mahal mo na pala ako? Natigilan siya sa narinig at tila ba iniisip ang sinabi ko. He let out a sigh and continued caressing my back. The day I got sick and you took care of all my reports, doon nagsimula. At first, I was confused because it was my first time to feel those things. Aside from that, I couldn't accept the fact that it only took one woman to make me break my rules one by one. Kumunot ang aking noo nang marinig ang kanyang sinabi. Rules? He pinched my nose. He said nothing and went on. Doon, mas lalong nagiging malinaw ang lahat sa akin. Nang hilingin mo na maging exchange secretary ni Mr. Salvacion. Magkaedad lang kayo nun eh. Nagsiselos ako. Ayoko, so I planned this. I dragged you and brought you here with me. When you talked to my parents and you caught me eavesdropping, nagkatitigan tayo. I was looking into your eyes. And all I could see is someone whom I should spend the rest of my life with. Napangiti ako ng malawak sa narinig at parang kiniliti ang aking tiyan. Shucks, ang sarap pakinggan. Ramdam ko ang pangingilid ng aking mga luha dahil sa tuwa. Warmth filled my heart, that it brought tears to my eyes. Sinundot ko ang kanyang tagiliran. Yun na yata yung pinakamahabang I love you mo. Natatawang saad ko at pinahira ng aking mga luha. Kim chuckled beside me. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng kanyang dibdib at rinig ko pa rin kung gaano kalakas ang tibok ng kanyang puso. Nag-angat ako ng tingin sa kanya and to my surprise, he's staring at me too. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Umupo ako ng maayos. Sinusundan niya pa rin ako ng tingin. Kinuha ko ang kanyang kamay. I guess it's time. I placed his palm against my beating heart. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang pag-awang ng kanyang mga labi. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Tila ba hindi siya makapaniwala at tila nasa isa siyang panaginip habang nakatitig sa akin. Kim? Nakatitig pa rin ako sa kanyang reaksyon. Bumakas ang kaligayahan sa kanyang mga mata at kita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Yes? Kapos hininga niyang saad. He gulped and smiled. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakakapit sa kanyang kamay na nakadikit sa aking dibdib. Tears fell from my eyes. It's time for my heart to scream. Kim, rule number 1, do not marry. Rule number 2, never go to bed with employee. Rule number 3, never kiss or do something to someone inside the office. Rule number 4, don't do cuddles. Rule number 5, never fall in love. Those are the 5 rules that I set for myself. I believe that if I break those rules, my life will be chaotic as you know. Meeting adjourned. I stood up from my seat when the meeting ended. Kakabalik ko lang dito sa Pilipinas dahil pinapabalik na ako ni Daddy upang i-handle ang company namin dito. I was about to go towards the elevator when someone pulled me inside the room. What the? I looked at the woman in front of me and stared at her face. Her face is messy. Nagkalat ang eyeshadow at mascara nito at luhaan ang mukha. She had a heart-shaped face, big brown eyes and a plump rosy lips. Oh! A face that could launch 1,000 ships. Marry me, she said. Muli ko siyang sinuri.
Looks like someone is being jilted by her groom, huh? And she sees this as a way to escape from humiliation. I think she won't process the papers. Wala namang rason para illegalize ang kasal namin. Should I accept her unexpected proposal? But what about my rule number 1? Pero hindi naman to counted, since this lady surely doesn't want to be married to me. Hindi rin magiging legal ang kasal namin. I massaged the bridge of my nose and stared back at her. I think I should. Wala namang mawawala. I want to help her. I let out a sigh and nod my head before giving her the answer that she wanted to hear. Yes. At that moment, I didn't realize that I already broke my rule number 1. After that, we got married. For 2 months, Dad trained me and told me about what I should know about the company. When he saw that I'm more than ready, pinadala niya na ako sa kumpanya upang palitan ang kanyang posisyon. Kagagaling ko lang sa CR at nang makita ang pasarang elevator, kaagad ko iyong pinigilan. I was shocked when I saw who's inside. I look at her from head to toe. Mas maganda ang ayos niya ngayon. Halatang-halata ang balingkinita niyang katawan sa suot niyang puting polo. She tucked her polo inside her black pencil skirt. Smoking hot. I smirk. Hey wife, so my wife works here, huh? I teased her and went inside the elevator, never taking my eyes off her. May pinindot naman akong button sa gilid ng elevator kaya huminto ito. Akala ko may intimidate siya sa akin but then, she crossed her arms over her chest and matched my gaze. Napangisi ako. Palaban ng misis ko. Yup, I do. So what is my husband doing here? Mas lalong lumawak ang aking ngisi. Right there and then, the urge to crush my lips against her shot through me. Naglakad ako papalapit sa kanya at nakita kong nataranta siya sa aking ginawa. I put my arms on both sides of her head. Narinig ko ang paghigit niya ng hininga. So, I have an effect on her, huh? You'll know later, my wife. Sinuri ko ang kanyang reaksyon. I can smell her perfume and her natural womanly scent. Gusto kong mapapikit. She smells so good. May binubuhay siya sa aking katawan. You're too close. Kapos hininga niyang saad. Her lips quivered. Bumaba ang tingin ko ron. I gulped. What do those plump lips taste like? You only let me kiss you on your cheek. Today, I'll finally claim what I meant to claim 2 months ago. And just like that, I bent down and took her lips, not giving her a chance to protest. Her lips are the sweetest lips. I want more of her. I want to see her lying on my bed. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. We made out. Ang tanging nasa isip ko lang ay maangkin siya sa mga oras na yun. Doon lang pumasok sa isipan ko na isa siyang empleyado rito nang makita ko ang kanyang ID. I immediately stopped and fixed myself. Later, Han, malilate na tayo. I chuckled and met her gaze through the reflection. Kita ko ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Her chests are heaving up and down. Shucks. Why does she look so hot? But I should stop myself before I could do something else. Fix yourself. I don't want people to think anything about us. I don't want them to think that their new boss is doing something to an employee. And afterwards, I went out mentally scolding myself. Shucks, she's an employee. I broke my rule number 2. Tumaas ang aking kilay nang makita siyang nakikipagtawanan sa isang lalaki. So who is this guy? And why is my wife laughing with him? Parang sumabog ang aking utak sa nakita. Ayokong makita siyang nakikipagtawanan sa iba. Kumuyom ang aking mga kamao at tumigting ang aking panga. Naiinis akong lumabas sa control room at muling bumalik sa opisina ko. I saw the food that she bought for me. Kaya pala hindi siya rito kumain sa opisina. Moments later, she entered my office. Kita kong bumaba ang kanyang tingin sa pagkain na binili niya. Her forehead knotted. Nakatingin lang ako sa kanyang reaksyon. Did she have fun laughing with other man? Is there something wrong with the food I bought, sir? Hindi mo yata kinakain. It's past lunchtime. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Para naman siyang nailang. I smirked. Nope, but there's something wrong with what I've seen in the control room. I stood up from my seat and walked towards her, never taking my eyes off her. Kita ko ang kanyang pagkabalisa na muntik nang ikalawak ng aking ngisi. I stood in front of her and crossed my arms over my chest. So why is my wife eating and laughing with another man? Her eyes widened. Now, what will she say? He's my friend. She reasoned out, pero wala roon ang aking atensyon kundi nasa kanyang mga labi na nanginginig. I don't know what came into me.
I pulled her by the waist and was about to kiss her, but then I again reminded myself that she's an employee. And my rule number 3. Narinig ko ang paghigit niya ng hininga and she sounded so hot. Should I kiss her? I want to kiss her so bad. Woman, you're so making me break my rules. And just like that, Sophia made me break my rule number 3. Being with Sophia makes me feel a lot of things. And I'm afraid these things will completely break my rules. At dumating na nga ang kinatatakutan ko. Dad told us that he legalized our papers. See? My life is now turning into a wheel of chaos. I broke my rules one by one and here are the consequences. Take care of Sophia, Kim. Kapag nalaman naming sinasaktan mo siya at nambabae ka, we will transfer your inheritance to her. My eyes widened because of what my father said. No, I suddenly feel angry. I glared at Sophia. She's the only one to be blamed for all of this. Dad, that's too much. Hindi pa ba sapat na ginawa niyong valid ang kasal-kasalan namin? Pati ba naman to? Umigting ang aking panga. Hindi nila pwedeng gawin sa akin to. Don't raise your voice at me, Kim. No buts. Iyan ang pinag-usapan natin. Let's go, hon. Matalim kong tiningnan si Sophia. I crossed our distance, held her arm tightly. Sinisigurado kong masasaktan siya. Siya ang dahilan kung bakit nangyayari to. Siguro, binalak rin niya ang pagiging jilted bride niya kunwari noon. You! Nanginig ang aking katawan sa galit. I see nothing but red. She's nothing but a gold-digging whore. Kim! Mas lalo akong nagalit nung marinig ko ang boses niya. Nakakarindi. Pinisil ko ang kanyang panga. Gusto kong ipadama sa kanya ang galit ko. She planned all of this. Shut up! You coincided with my father. Maybe you planned that fake marriage at all. Pretending to be a jilted bride just to lure me. What? You want to get your hands on our wealth? You gold-digging woman? Kita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mas lalo akong nagalit. Pabalya ko siyang binitawan. She took advantage of the situation. Wala akong alam dito. Biktima lang din ako. Singhal ni Sophia. Mapakla akong natawa. I gritted my teeth. Ako ang biktima rito. Playing to be victim, ha? If I know, gusto mong mapalapit sa pamilya ko. Alam kong pera lang ang habol mo sa amin. But let this sink into your mind. Ni piso, wala kang mananakaw sa amin. Understand? Mariing wika ako sa kanya. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata pero wala akong pakialam. Gano'n na ba talaga siya kadesperada upang mapasakamay ang kayamanan namin? She nodded her head. I smirked. Good. Now, prepare yourself. I will make your life a living horror. And I did what I told her. Mas lalong umigting ang hinala ko nang makita silang dalawa ni Jessie. What? Alam niyang mahihirapan siyang makuha ang kayamanan namin sa pamamagitan sa akin. Kaya si Jessie na naman ang nilalandi niya. Because of what I saw, I brought her to our house and took her roughly. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang dugo. Shucks. Wala pa siyang karanasan. Bakit ganun? Kung may relasyon ito at si Jessie, ano ba talaga? Bakit parang may mali? When morning came, she got sick pero wala akong pakialam. Hindi pa rin nawawala ang galit at disgusto ko para sa kanya. I still take her roughly, and every time I take her, I'll make sure she won't make any noise. Naririndi ako sa kanya. But it all changed when we had a vacation in Bohol. Nakita ko kung paano pakisamahan ni Sophia ang pamilya niya. Nakita ko kung gaano siya nagsumikap upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi siguro kapani-paniwala kung sasabihin kong binisita yata ako ng anghel. Nagbago ang pananaw ko kay Sophia. Lalong-lalo na nung makauwi kami sa bahay and I got sick. Sophia took care of all my reports. Siya ang gumawa ng presentation ko. Siya ang nag-cancel. Siya ang nag-utos sa sekretary ko na i-reschedule ang mga cancelled appointments. Doon ko rin na-realize na sobrang loko ko pala upang tratuhin siya ng ganun. I didn't ask her to do all those things, but she did. I was not feeling well that time. Nilalamig ako, naiinitan. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. When Sophia was about to pull my comforter down, I did the most unexpected thing to do. I pulled her hand and made her lay down beside me. Stay. I whispered in her ear and wrapped my arms around her. I smiled at myself and I inhaled her scent. At that moment, I felt comfort. I felt calm. I felt peace. And I broke my rule number 4.
Ito po pala yung debit card. Wala po akong kinuha riyan, sir. I closed my eyes tightly upon feeling guilt spidering its way up my spine. So talagang mali ang iniisip ko kay Sofia noong una pa lang. Why? This is our gift for you. I heard Mom's voice. I know it's bad to eavesdrop pero wala akong pakialam. Bigla akong kinain ng aking konsensya. I jumped into conclusions and because of that, I hurt Sofia. Hindi po kasi ako sanay na gamitin ng perang hindi ko pinaghirapan. Isa pa, that's too much for a gift po. Okay na po sa akin yung pinayagan niyo kong maging exchange secretary sa Switzerland. Pangarap ko po kasi talagang makapunta roon. Malungkot akong napangiti. Sofia does really have a good heart. Kumuyom ang aking kamao nang maalala ang tungkol sa Switzerland. No, I won't let her become Mr. Salvacion's secretary. Magkaedad lang ito at si Mr. Salvacion. Hindi ako papayag. House Kim. Natigilan ako nang marinig ang aking pangalan. He hurt you, didn't he? I gulped. Biglang gumapang ang kaba sa aking dibdib. What would Sofia say? Naku, hindi po. Sa katunayan, okay na okay nga po kami eh. We went to Bohol and he met my family. Siya rin po ang nag-insist na ihatid ako rito at sa airport. Sunod-sunod na sabi nito na ikinagulat ko. Nang marinig ko yun, parang gusto kong iuntog ang sarili ko sa pader. I hurt her. Hindi sana siya nagsinungaling. I massaged the bridge of my nose and let out a sigh. Biglang bumalik sa isip ko ang mga pangluloko ko sa kanya. I took her roughly. I didn't take care of her when she got sick. I hurt Sofia. I don't deserve her. Napakurap ako nang bumukas ang pinto at tumayo ako ng maayos nang makita si Sofia. Nakatitig lang ang mga inosenteng mata nito sa akin. Tumahip ang aking dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. At dahil yon sa mga mata ni Sofia. At that moment, all I could see is someone whom I shouldn't let go. So I did the craziest thing to do. I drugged her. And while she's asleep, we flew to Switzerland. Gusto kong makuha ang loob ni Sofia. Gusto kong makuha ang loob niya, ang kanyang tiwala at higit sa lahat ang kanyang puso. I want her heart to scream my name. And those realizations made me admit that Sofia made me break all my rules. Imagine the happiness that I felt when she told me that she loves me too. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerte na lalaki sa buong mundo. I know Sofia deserves someone better, but I just can't let her go. So I changed, and for her, I became better. Sofia made me a better man. Nahigit ko ang aking hininga nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. At doon, nakita ko ang babaeng mahal ko. Kahit malayo, kita ko ang pagsilay ng kanyang ngiti na nakapagpapatunaw sa aking puso. May init na bumalot sa aking puso, and the mixed emotions that I'm feeling right now brought tears to my eyes. I thought my life will become chaotic if I break all my rules. Turns out it won't. It was the acceptance of love that made all the chaotic thoughts and emotions be in order. And with God by our side, it was Sofia's unexpected proposal that brought us to where we are right now. Muli, maraming salamat po sa lahat ng listeners ng love story ni Kim at Sophia. Love, My Views TV.